Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang tunay na binabalak nga nitong si Amado at ang mga bagay o ang mga sinabi niya na talagang kahina-hinala. So sa umpisa pa nga lamang guys ay marami na sa atin na mga Naruto at Boruto fans ang naiinis nga kay Amado dahil bukod nga sa pagiging kasapi niya sa Kara Organization ay gumawa din siya ng mga cyborg na siyang maaring dagdag pang kalaban nga ng Shinobi World. Tapos bigla-bigla siyang nilipat sa Konoha at doon maninirahan. Yung parang walang nangyari, parang wala siyang ginawang kasamaan. Pero yun nga, syempre may mga alibay siya sa ginawa niyang ito. Upang tanggapin siya ng mga taga Konoha, lalong-lalo na si Naruto. Sa kabila ng kanyang mga tulong, mga impormasyon niya patungkol sa mga Otsutsuki at lalong-lalo na kay Code kung saan the way he act ay parang kamping-kampi talaga siya sa side nila Naruto. Ngunit hindi pa rin siya makatakas sa mga mata ni Sumire dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa ay hindi pa rin maiwasan ni Sumire ang maghinala nga patungkol nga sa kanya. Lalong-lalo na noong nakita ni Sumire na mayroong kung ano sa capsule na pagmamay-ari ni Amado. Nakalaunan ay sinabi nga ni Amado na ito ay isang kakampi. Pero sa kabila ng mga kabutihan at tulong na ipinakita ni Amado, may mga bagay pa rin siyang sinasabi at ikinikilos na talagang nakakapagtaka at nakakapanghinala. Katulad na lamang guys ng paggawa niya ng cyborg na kung saan ang mga cyborg na ito ay sinasabing mas malakas pa kumpara nga kay Jigen. Ngunit yun nga ito ay ipinatapon ni Jigen dahil sa syempre si Jigen ang leader, dapat siya ang pinakamalakas sa Kara Organization. Sinabi ni Amado na hindi na nga niya alam kung nasaan ang mga cyborg na ito. Dahil na rin sa si Boro ang in charge sa disposal na ito. Pero hindi nga ito ipinatapon ni Boro or hindi ito itinapon ni Boro dahil diba nabiktima nga siya sa ability ni Ada. Na marahil ito ang dahilan kung bakit hindi nag-aalala itong si Amado dahil alam niya na mahuhulog sa ability ni Ada itong si Boro. At kung matatandaan pa guys no, ang kahina-hinalang galaw niya matapos ang laban nila Naruto kay Ishiki Otsutsuki kung saan ay parang bumubulong-bulong siya. Kung saan, ayon sa teorya guys na nabasa ko, ang kausap daw niya dito ay maaaring si Ada. So bakit maaaring si Ada ang kausap niya dito? Kasi diba kung matatandaan sa Boruto chapter 59, binanggit ni Amado dito yung plano nila Boruto at Kawaki na pag-i-implant nga ng karma kay Code. So ito ang tanong, paano niya nalaman ang ganitong plano ni Kawaki at Boruto samantalang wala naman siya sa Hokage Rock noong pinag-usapan ito nila Boruto at Kawaki? So ibig sabihin, there's a possibility na nakakausap niya si Ada at gamit ang Senrigan ni Ada, nalaman ni Ada ang kanilang mga plano o ang pinag-uusapan nga ni Boruto at nitong si Kawaki. So baka sinasabi nyo na galit si Ada kay Amado. Always remember na ang gumawa kay Ada ay si Amado kaya maaari niyang magawa ang mga bagay kay Ada. At ang nakakapagtaka pa dito guys, diba? Ni hindi man lamang sinabi ni Ada ang planong ito ni Kawaki at ng Boruto kay Code. Kasi kung talagang kakampi or kung talagang willing itong si Ada sa pagtulong kay Code, syempre lahat ng nalalaman niya ay sasabihin niya kay Code. Lalong-lalo na't ang plano ay gagawin siyang vessel ni Boruto. Ni hindi man lamang siya binigyan ng warning ni Ada, bagkos ang sinabi lamang ni Ada ay ang stress na nararamdaman ni Kawaki dahil hindi alam ni Kawaki kung papaano niya poprotektahan si Naruto. Kaya kahit sabihin na natin na galit si Ada kay Amado, maaaring kaya pa rin ni Amado na makontrol si Ada. Kasi kung matatandaan guys, ay may tinatawag na voice command kung saan ay ginawa ni Amado ito kay Delta, kung saan ay sinabi ni Amado kay Delta na matulog na. And lastly guys no, ito, bakit ganoon na lamang ang kagustuhan ni Amado na malagyan ng karma seal si Kawaki? At ang nakakapagtaka pa dito guys no, sobrang daming alam ni Amado patungkol sa mga Otsutsuki. Okay, sabihin na natin na dahil syempre, pinagkatiwalaan siya ni Jigen. Pero, kilala nyo naman si Ishiki, di ba? Hindi nun sasabihin lahat-lahat patungkol sa clan niya, lalo na tao si Amado. Samantalang si Hagoromo ay walang gaanong alam sa mga Otsutsuki dahil maski si Kaguya ay hindi nagsasalita patungkol sa pinanggalingan niyang clan.
Meaning, limited lang ang sinabi ni Kaguya patungkol sa mga kalahi niya. So how come na napakaraming alam ni Amado dito? So dito na nga papasok guys yung teorya na si Amado ay isang Otsutsuki. At ito pa guys ang sinasabing pinakaplano ni Amado kung bakit nga nais niyang lagyan ng karma si Kawaki. Dahil kung matatandaan guys no, nabanggit nga ni Amado na mayroon siyang anak na namatay na 12 years ago. At kung mapapansin guys no, yung pag-uusap nila ni Naruto about doon sa capsule na parang hindi na siya nakabase sa pinagdadaanan ni Naruto. Which is parang nandoon na siya sa pinagdadaanan niya ang pagkawala ng kanyang anak. So basically, sa teorya, ito ay ang pinakaplan ni Amado. Merong dalawang maaring dahilan kung bakit gustong-gusto ni Amado na lagyan ng karma muli si Kawaki. Hindi dahil sa gusto niya na matulungan si Kawaki at ang Konoha, but because of two reasons. Maaring una, nais lagyan ni Amado ng karma si Kawaki upang nga makapaghiganti siya or maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Meaning gagamitin niya si Kawaki as a weapon upang makapaghiganti at tapusin ang shinobi era. And second, lastly, gagamitin niya ang karma na ito kay Kawaki upang muling buhayin ang kanyang anak. Dito na papasok guys yung teorya na si Amado ay isang Otsutsuki. Ito ay isang teorya lamang guys ha. Wala pang gaanong makakapagpatunay dito. But if you really think about it, kayang-kayang ito ni Amado dahil alam nyo kung gaano kagaling at katalino itong si Amado. At ang pagpunta niya sa Konoha is part of his plan na maybe nais niyang malaman ang mga galawan dito dahil alam naman niya na ang Konoha ay ang napakalakas na village at doon din nakatira ang malalakas na shinobi na maaaring pumigil sa kanya o sa kanyang mga plano. Nga guys, ang mga plano or ang mga kahina-hinalang galaw ni Amado. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!